Hello po mga idol, magandang gabi po sa ating lahat dyan. Nandito po ako sa bahay ng auntie ko ngayon mga idol, no. Update po tayo sa nangyayari sa aking buhay, no, sa naranasan ko doon sa kamay ni Cesar at saka ni Jojo. So yun mga ka-idol, nagpapasalamat ako sa mga kasama ko kasi niligtas nila ako mga idol, no. Sa sobrang sakit mga idol, grabe talaga. Hindi ko na sasabihin sa inyo lahat ang buong detalye. Pasensya na po kayo mga idol sa kwarto ng auntie ko kasi wala po siya dito mga idol. Pag-usapan pala natin ang pag-alis ng anak ko sa bahay po namin. Kasi po idol, ang totoo ay nagtampo po siya sa akin, no. Kasi kaarawan niya 24 sa May. Tapos hindi po ako nakauwi. Sinabihan po ako, alam niyo naman po yun mga idol. Grabing naranasan ko, no. Sana maintindihan ako ng anak ko. So ngayon mga ka-idol, wala siya dito sa kwarto kasi naman mga idol, nagtatampo na naman siya kasi mahirap talaga maintindihan niya ako mga idol. Siguro sa dinadala-dala niya na sakit, yung epilepsy, hindi siya masyado sa akin makaintindi, no. Binabayaan ko na lang muna siya mga idol, hindi ko muna siya kakausapin kasi talaga, parang sa sarili niya ay masakit talaga na hindi ako dumating sa kaarawan niya, araw ng kaarawan niya mga idol, no. Ginawa ko to na video para malaman ninyo kung ano na ba ang kalagayan ko ngayon. Grabe mga idol ang naranasan ko sa kamay ni Cesar, no. Sana lang po ay maintindihan ninyo ako mga tol, na hindi muna ako makatulong sa inyo kasi medyo masakit na po ang katawan ko. Tiniis ko na lang po alang-alang sa isa kong anak. Shoutout pala sa mga silent viewers ko, sa mga solid supporters ko. Kumusta po kayo lahat dyan? Lalong-lalo na sa mga OFW, Ate Yole, Ate Bebeng, Beng Diases, Willie Espinosa, shoutout sa iyo dyan idol. Nandyan sa Hong Kong, nandyan sa Canada, Toronto, sa Maynila, nandyan sa Cavite. Pasensya na po kayo mga idol na hindi ko po kayo maisa-isa na pasalamatan, no, kasi sa sobrang dami ninyo, at saka sa naranasan ko po na mga problema, no, lalong-lalo na sa mga bandido sa kamay, sa mga tauhan ni Cesar at saka ni Jojo. Hindi basta-basta ang ginagawa nila sa akin mga idol. Sa mga tauhan niya may something po. Alam niyo na yun mga idol. Sana lang po ay maintindihan niyo ako. Siguro bukas or makalawa, makasama na ako sa mga kasama ko, no. Kay Kuya SG, kay 44, kay Kuya Dax, kay Junji, kay Edwin, kay Eletra. Mga idol, hintayin nyo ako. Babalik na ako sa pag-explore kasi nakita ko na yung isang anak ko. Bukas uuwi po kami mga idol. Sana walang mangyari po sa amin sa daan. Maghingi po ako ng sa inyo na tulungan niyo po ako na mag-pray kay Lord na walang mangyari sa amin, no.
Yun lang po ang ano ko sa inyo. Paliwanag. At saka yung nag-comment sa akin na ano daw, mag-take daw ako ng gamot para sa yung para daw hindi daw ako buntes kasi may ginagawa sa akin ng mga masama, no? Tapos na po, idol. Thank you po sa advice mo sa akin. Ngayon ay nakita ko na ang anak ko, wala na akong problema. Mauwi ko siya sa amin. Akala ko hindi ko maabutan dito sa tiyahin ko. Akala ko sa ibang lugar siya pumunta. Pero sinubukan ko dito kasi wala naman siyang ibang pupuntahan. Yung pamilya ko lang. No? Kasi sa totoo lang po mga idol, yung anak ko ay minsan kung mag-atake siya, bigla na lang siyang umalis na wala sa isip. No? Kung sinong nakaintindi sa sakit sa anak ko, yung epilepsy, siguro maintindihan niyo yun. Yun ang sinasabi ng doktor. Pag mag-trigger siya, ay bigla na lang po siyang umalis sa bahay na walang pahintulot, umalis na wala sa sarili. Yun po mga idol, sana maintindihan niyo. Kasi grabe talaga ang problema ko about sa trabaho at saka sa pamilya ko. Kasi ako lang mag-isa nagtaguyod mga idol. Masakit para sa akin. May nag-comment po sa akin na maghanap na lang daw ako ng ibang trabaho. Sayang naman po mga idol na maghanap ako ng ibang trabaho. Magsimula na naman ako na sa kung sa Bisaya pa, magsugod na po ko sa uno. Dito na lang po ako mag-focus. Kahit maliit lang ang sahod ko, may matanggap naman po ako. Tapos yung mga viewers ko ay may magbigay din. Thank you po sa inyong lahat mga idol. Nagbigay po sa akin ng tulong. Maraming salamat po sa inyo. Kahit kunti, nakatulong po kayo sa akin. Malaking tulong na para sa akin, no? May magbigay daw sa akin ng tulong sa gamot ng anak ko. Pasensya na po kayo, idol, na may aso na nandito sa bahay sa atin ko, no? Lang po ako dito mga ka-idol. Parang nag-live na po ako para malaman ninyo kung okay ba talaga ang naramdaman ko sa katawan ko. Para sa akin po ay medyo hindi pa ako okay. Kasi sa sobrang naranasan ko na grabing bugbog sa akin mga idol. Kung may magtanong dyan na nasaan na yung mga pasapasa mo, yung na ako nila ni SG01 na nila ako, nakuha na ako sa kamay ng mga tao ni Cesar. Agad-agad naman po akong ginagamot ni SG01 nung kunti na lang po ang sakit ng katawan ko. Tapos yung mga pasa-pasa ko sa mukha ko, inano ko na lang ng maaligamgam na tubig mga idol. Kaya dito na lang ako sa bahay ng auntie ko, nag-update sa sarili ko. Kasi nung doon pa ako sa bukid, hindi po ako nakapag-video sa amin kasi wala po akong kuryente. Madilim po doon sa bahay ko, no? So dito na lang mga kaidol. Dami namang nag-message sa akin, Inday, mag-relax ka muna kasi yung katawan mo medyo hindi ka pa okay. Kasi yung naranasan mo sa bundok ay hindi basta. So yun mga ka-idol, hindi man po ako nakapag-explore.
yung nakita ninyo na mga video ko, mga full video is late upload po yun mga idol. Sana lang po ay suportahan nyo pa rin ako, no? Don't skip the ads mga ka-idol, yung mga late upload ko kasi wala po akong explore mga idol. Yun muna ang ina-upload ko. Sana maintindihan nyo ako lahat ng mga viewers ko. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. Dyan sa work. Medyo ang pakiramdam ko ngayon ay medyo sakit pa yung katawan ko mga idol. Sana tol, mga tol, maintindihan nyo ako na hindi muna ako nakasama sa inyong pag-explore dyan sa bundok. Sana lang po ay walang nangyari sa inyo na masama, no? Hindi muna ako makasama sa inyo. Pero hayaan nyo, babalik pa rin ako. Sama pa rin ako sa inyo ulit, mga tol, no? Sana lang maintindihan nyo ako lahat ng mga viewers ko, no? Kasi inuuna ko muna yung anak ko kasi may ano po siya mga idol. Kumbaga pa, parang naano na siya na hindi ako mahiya magsabi sa inyo, no? Parang nahulog na siya, special child na bata. 25 years old. Kasi dito ko na sasabihin sa inyo lahat. Kasi may nagtanong sa akin, bakit hindi daw maintindihan ng anak ko na hindi ako nakauwi sa karawan niya. Sa totoo lang po idol ay dahil sa dinadala-dala niyang problema din na stress, depression, yun na yun sa kanya, no? Tapos yung epilepsy, yun ang nangyayari sa kanya. Hindi na niya maintindihan. Ang gusto niya talaga, kung may balak siyang umalis siya talaga. Hindi na siya makinig sa akin. Yun lang ang ano ko sa inyo mga idol. Sana maintindihan nyo na may nag-comment sa akin bakit hindi daw niya maintindihan na hindi ako nakauwi. Pakita ko daw yung mga video na ginagawa sa akin, naranasan ko doon sa bundok. Pero pinakita ko naman sa kanya idol, pero hindi pa rin siya nagano sa akin. Sinusuyo-suyo ko siya mga idol, pero matigas pa rin siya. Pero inintindi ko dahil sa kalagayan niya mga idol. Para sa akin, siya na talaga siya ang dala-dala kong problema, no? Na mabigat na problema. Kasi wala akong masandalan na kung sino pa ang ano ko sa buhay, kung sino ang kausapin ko, wala. Ito lang po ang ano ko, kumbaga pamalibangan ba na mag-vlog. Dito lang po ako kumuha ng ano namin, pagkain, yun. Matagal-tagal man ang sahod ko pero nakakaraos din kahit mahirap, no, mga idol. Makabili ako ng maintenance, ng gamot sa anak ko, yun. Pero tiniis ko ang lahat ng mga pagsubok sa buhay ko. Pagsubok lang to, mga idol. Kung saan to hahantong, ito na siguro ang panghabang buhay ko. Hindi man pwede baliwala ko kasi anak ko man yun, no? Hindi ko pabayaan kasi anak ko man yun. Kahit minsan hindi siya makinig sa akin, ako na ang mag-ano sa kanya, magpasensya, intindihin ko na lang siya mga idol. So hanggang dito na lang po ang paliwanag ko sa inyo. Uulit-ulitin ko. Maraming salamat sa mga solid supporters ko, sa mga silent viewers ko,
lagi pa rin kayo nanonood sa akin ng buong mga detalye ko, lahat, no? Sa pag-vlog ko, mga idol, sa pag-explore ko, nandyan pa rin kayo nanonood sa akin. Lahat ng mga anggulo ng mga bagong video ko, nandyan pa rin kayo. Hanggang dito na lang po. Ang gandang gabi sa ating lahat. Lahat po. Sa buong mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo na sa mga OFW. Hanggang dito na lang po. God bless all sa ating lahat.